Advanced Study Reviewer para sa mga kukuha ng BSIT. Kung nagpaplano ka kumuha ng IT, tapos nagtatanong ka kung ano-ano ba yung mga dapat mong i-advanced study, I really believe na isa ka sa matatalino. Kita niyo dito sa right side ko, topics na pwede nating pag-aralan. I'm not saying na ito lahat yung pag-aaralan natin. Ito yung ilan sa mga topics na talagang hindi natin may iwasan. And sa mga interested makakuha ng copy nito guys, lalagay ko na lang yung link dyan sa description sa baba o kaya sa comment. Now, bago kayo mag-decide kung kailangan niyo nito, tignan muna natin kung ano yung laman niya. Mas papakita ko na agad sa inyo kung ano yung laman. So, bababa lang ako dyan. Kasi ang dami nito mga to. What is information technology? Ano ba yung IT? Bakit ka nag-IT? Tapos di mo naman pala alam kung ano yon. Why it matters? Ano yung kaibahan ng IT sa computer science at saka dun sa information system? Pagbaba natin sa topic 2 sa computer systems, dapat naiintindihan natin yung sistema ng computer. Diyan iikot yung isa sa mga topic natin sa paggamit ng computer. Ano yung input processes, yung output at saka yung storage. Marami pa yung details dito sa baba. So, kayo na lang din magbasa. So, pagbaba natin guys, topic 3, software fundamentals. How does the software works? Ano yung iba't ibang purposes ng mga softwares? Topic 4 is yung number system. Isa to sa hindi natin may iwasan sa IT guys, yung number system. Kasama na dyan guys yung mga binary, base 10, hexadecimal, yung mga ones and zeros, base 10, base 2, base 8, base 16, hexadecimal. Ito yung pinakalingwahe ng computer. So, pag nag-aaral na kayo ng IT, isa to sa mga una ninyong pag-aaralan. So, baba tayo, internal hardware. Yung iba't ibang peripherals ng computer like yung motherboard, CPU, RAM, storage, PSU, GPU. So napakahalaga na alam natin yung iba't ibang specs nitong mga peripherals na to. Kasi guys, hindi tayo basta-basta bumibili lang ng computer or laptop. Ang magiging basehan kasi natin sa pagbili ng isang laptop or computer is kung ano yung task na kailangan natin gawin. So mahalaga na alam natin yung peripherals at saka mga specs nila. Kasi doon tayo makakapag-decide kung ano yung computer na bagay sa isang task. So dito naman, topic number 6 is yung PC assembly and maintenance. Ito guys, itong topic number 6, mas ma-appreciate ninyo to kapag meron kayong sariling computer or personal computer. But I think naman, no, as an IT student, yung mga schools naman natin, meron naman mga laboratory. Meron naman yung mga com lab kung saan pwede nating pag-aralan yung mga computer parts. At paano siya i-disassemble at i-reassemble. Hindi na natin may iwasan. Next topic natin dito is yung computer troubleshooting. So ito mga tol, maraming technique dito. So most of the time, gumagamit tayo ng mga diagnostic tools, yung Windows Diagnostic. Pero kami guys, nun sa computer system servicing, nasubukan namin na minsan kapag ka talagang patak ka na sa computer, no, meron mga visible sign na pwede mong malaman kung ano yung diferensya sa isang computer. Kunyari, ayaw walang display. Titignan mo yung motherboard, amoy pa lang, tsaka sa tingin mo pa lang, pag may nakita ang kulay brown or may lumulobong capacitor, alam mo na kaagad kung anong possible problem nito eh. And that's the case guys kapag nag-aaral ka ng computer system servicing. Now, it is the very same pagdating dito sa computer troubleshooting. Kapag wala ka namang visible na damage or wala ka namang naamoy na sunog, then gagamit ka ng Windows Diagnostic o kaya ng mga diagnostic tool para malaman mo bakit ba hindi gumagana to or bakit ba nag-glitch, bakit nag-error, bakit nag-blue screen. And after that mga tol, operating system. So ito, dapat alam natin to. Dapat ngayon pa lang pinag-aaralan na natin to guys. Merong iba't ibang operating system na pwede nating i-install sa ating computer. Hindi lang yan Windows, hindi lang Mac. Okay, meron din tayong Kali Linux, Ubuntu, at marami pang iba mga tol. I think simulan mo sa Ubuntu kasi mas beginner friendly Ubuntu para ma-experience nyo naman yung ibang OS. Working with Windows, dapat alam natin paano ba i-operate itong pinaka-popular na operating system. Ito kasing Windows guys, this is one of the most famous na operating system. Na pagdating kasi sa negosyo, hindi naman natin masyadong ginagamit yung Windows, no? Kadalasan Linux yung ginagamit natin. But sa mga casual users guys, and most of the time, ganun naman yung pinakamadami casual users, Windows talaga yung ating ginagamit. So dapat alam natin, familiar tayo paano yan i-operate. For example, IT ka pala, tapos subukan mo mag-code, paano magdagdag ng environment variables. So hindi maiiwasan na kailangan at marunong ka i-operate yung Windows. After that, yung Kali Linux. So pwede ka nang mag-advanced study sa Kali Linux kasi hindi naman may iwasan yan. Kailangan mo talaga yung alamin. Ito yung sinasabi ko kanina, di ba? May Ubuntu, Fedora, CentOS. So marami yung mga tol. Ngayon kasi pinapanood mo pa siya, akala mo mahirap. Pero pag start mo, sinundan mo yung curriculum ninyo, pinalo mo yung flow guys, ma-realize mo hindi naman talaga siya mahirap. Pero napakahalaga pa din na meron kang ina-advance na. Diba? Ang hirap kasi na kung kailan lang magtuturo yung prof mo, saka ka lang matututo. Lalo na yung technology ngayon, sobrang layo na. Kailangan nating habulin. Diba? Ang dami nating dapat aralin. And then, after that, introduction to programming. So, medyo may konting coding na to. Konti lang naman, hindi pa ganun na bakbakan talaga. Parang principles pala, fundamentals. Like, ano ba yung programming? Sino ba yung mga programmer? Ano ba yung program? At ano ba yung programming language
languages at para saan sila. May mga iba't ibang programming languages, Python, JavaScript, Java, C language, C++. Hindi yan sila pare-pareho mga tol. Meron dyan mas maganda pang back-end, meron mas maganda pang software, meron naman mas maganda pang games, di ba? Meron naman mas maganda pang hack. Ayan, C++. So meron kasing tinatawag na ethical hacking. Merong ethical hacking, hinahanap natin yung loophole ng isang software para mapatibay natin siya. So ito guys, malaki rin yung sahod ng ganitong trabaho. Then pagbaba natin dyan, may kita ninyo, may mga konting programming, coding na tayo. Hindi pa naman yan mahirap. Sobrang dali pa yan. And meron ako mga tutorial video na nakalaan pa. So, pwede nyo rin i-advance study. Actually guys, 90% ng aking videos as of now is para sa mga para sa mga beginners. So pwede kayong mag-advance study. Pagdating sa coding coding lang dun sa aking mga videos. Pero problem solving with algorithms, pseudocode, flowchart. So yan, hindi ninyo yan maiiwasan, talagang pag-aaralan niya. Example ng flowchart. Yung flowchart guys, para yung plano or blueprint ng isang program. Di ba pag nagtatayo ka ng building, meron kang plano. Ganun din kapag gagawa ka ng software o kaya ng isang system, meron niyang plano. Ang tawag doon, flowchart. Okay? Kaya algorithm, pseudocode, so parang instructions yan mga tol kung paano mo i-build yung isang. Then pagbaba natin, makita natin na variables, data types, and operators. Now guys, if you are interested na makakuha ng copy nitong PDF notes na to, ilalagay ko na lang yung link dyan sa baba, sa description, o kaya dyan naman sa comment. Kasi guys, I cannot discuss this sa isang video lang kasi sobrang dami nito. Gusto ko ipapansin sa inyo mga tol kasi ayokong isa-isahin to kasi sobrang daming laman nito guys. Kung titignan niyo yung scroll bar natin, ito, nasa gitna pa lang ako mga tol. Sa dami nun, nasa gitna pa lang tayo. Maganda talaga to as reviewer para lang maging advanced ka at para hindi ka nangangapa. Mapagkakamalang ka nilang genius. Kaya naisip ko na since marami naman nagtatanong sa akin kung ano daw kailangan nilang i-advance study, di eto, sige gawan natin siya ng notes. Sana makatulong sa inyo tong ginawa namin. Kaya mga tol, see you on our next video.